Ano po ang nangyari sa inyo? Kasakit po kasi po ako, attorney, na salinan po ako ng dugo. Dahil? Bumaba po ang hemoglobin ko, tapos nung echo po ko, nakita po na ang puso ko po'y lumalaki. Kaya sabi po sa akin ng doktor, habang buhay nag-amutan. Pero ang alam ko po, kinausap niya po yung mga anak ko na malapit na yung ano ko. Ano po yung malapit na? Yung mawala ako sa mundo. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya Tao po. Saan po ang bahay ni Gemma? Diyan po sa eskinita, pasok po kayo. Kulay green po yung gate. Kaya huwag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-isa. Tutulong sa bayan, di mag-aalala. Tao po. Ano po sila? Sino po si Gemma? Ako po. Ako po si Attorney Hayes, yung abogado ng Umaga bayan. po, Oo. attorney. Oo. Ako yung nag-message sa inyo. Ay, okay. Pwede po ba kayong... Okay, pwede po Pasok ba kayo kayo. makausap? Opo, tuloy po kayo. Sige. Opo muna. Magandang araw mga kaibigan. Ako muli ang inyong abogado ng bayan, Attorney Hayes. Tayo po ay nandito ngayon para interviewin ang isang nagpadala ng sulat sa atin, si Nanay Gemma. Nay Gemma, kamusta po kayo? Mabuti naman po, attorney. Oh, ikaw lang po ang naiiba sa lahat ng nagpadala sa amin ng sulat sa aming abogado ng bayan page. Kasi ang kanya pong sulat, mga kaibigan, ay tungkol po sa isang paghingi ng gamot. Opo. Ano po ang nangyari sa inyo? Kasakit po kasi po ako, attorney, na salinan po ako ng dugo. Dahil? Bumaba po ang hemoglobin ko, tapos nung echo po ko, nakita po na ang puso ko po'y lumalaki. Kaya sabi po sa akin ng doktor, habang buhay nag-amutan. Pero ang alam ko po, kinausap niya po yung mga anak ko na malapit na yung ano ko. Ano po yung malapit Yung na? mawala ako sa mundo. Dahil? Sa sakit ko nga raw po na traitor. Kaya Ano sabi po? ko po, kung ano naman po ang ano, Dok, kasi talagang mahirap lang po ako, hindi ko po kayang ibili yung gamot na mga nire-reseta minsan nila. Yung nga pong pagpapacheck up, minsan hindi ko po nagagawa. Pag inire-requestan po ko ng laboratory, hindi ko po napapagawa. Araw-araw may iniinom po kayo? Opo. Sa isang araw, mga magkano po ang ginagastos nyo? Hindi ko lang po maano kasi minsan... Hindi mo rin nainom? Hindi ko po rin naiinom minsan pagka wala pong pambili. Ano po yung sinabi ng doktor na malapit ka nang mamatay? Ganun po ba? Yata ang pagkakaano ko. Yun ang pagkaintindi mo. Dahil So, tumain na rin po ako ng dugo. May sa bituka rin po. lumabas. So, may problema din ang iyong bituka. Opo. So, parang sinabi ba ng doktor, may taning na ang buhay mo? Yun nga po ang pagkaano ko. Yun ang Pero pagkakaalam mo. nilalabanan ko po yung sarili ko. Dahil single mother po ako, pinipilit ko po na minsan may magpagamot, ang pagpapaano lang po sa akin, donasyon lang po. Hindi naman po ako naniningil sa kanila. Ilan po ang iyong anak? 6 po sila, ang isa po pinatay po sa kulungan. Pinatay sa New Bilibid. kulungan. Sa bilibid. Ibig Opo. sabihin, Nakulong po siya dahil napapintangan po sa droga. convicted na ito. Opo. Ang pagkakaalam mo, ikaw ay merong May taning ano po. na. Ano ang sabi ng mga anak mo? Ang sabi lang po nila sa akin, hindi okay ka, malakas ka. Lagi na sinasabi nila sa akin, hindi ka mawawala.
nandito Pero pa rin ikaw, kami. personal ka bang kinausap ng doktor na may taning na ang buhay mo? Sinabihan lang po ako na mag-ingat. Yun lang po Mag-ingat, sinabi nila sa akin. oo. Pero yung mga anak mo, kinausap na ng doktor. So ano ang pakiramdam mo ngayon nung nalaman mo yan? Yung parang, umano po ako, pinaglabanan ko po, nilakasan ko yung loob ko kasi may mga apo ko sa akin din umaasa na nanghihingi din ng mga pang ano-ano nila. Dahil Kayo may din ang opo. sumusuporta. Ano po ang ginagawa niyo? Naglalaba, minsan nanggagamot. Nanggagamot? Nanghuhula. Nanghuhula? Opo, yun po ang hanap Oo. buhay ko. Nanghula po kayo? Opo. O, pahula nga tayo mga kaibigan. Marami ka pong pinagdaanan sa buhay bago mo na narating yung posisyon mo. Sa ngayon po, maunlad ang ano mo, pati sa pamilya. Marami pang darating sa'yo na blessing si Lord. Pag ito po ang umano sa inyo, na aano po sa inyo ang mga swerte sa buhay. Ito nga po, nag-abroad din po kayo. Karating kayo sa iba't ibang bansa. Marami pa rin po kayong matatanggap na pagpapala. Pag po kayo umano, tumakbo ng politika, manalo po kayo. Salamat po. Iyon po ay ginagawa niyo rin ang panguhula. Opo. Ah. Pag may pumupunta po sa akin dito, napupunta So, nanggagamot, po nanghula, naglalaba. Opo. Yun po ang ginagawa sila. Opo, mo. para mabuhay pa. Pag wala po akong gamot, ano po ako ng sideline na paglalaba. May mga tumatawag din sa akin, yung mga napapagaling ko. Paano po yung panggagamot nyo? Pag pinulsuhan ko po, nalalaman ko po kung ano yung sakit ng tao, kung may sa ano siya, kung may bati po, o may inkanto, o may barang. Ah, nalalaman nyo Alam yun. ko po. Tapos gagamutin ko po siya para mawala po yun. Pag may binabarang, mapapagamot mo. Opo, napapagaling ko po. Pero sarili mo, hindi mo kayang Hindi ko mapagamot. po kayang paggamutin ng sarili. So, yun yung masakit, no? Yun po ang masakit sa amin mga manggagamot. Na nagagamot ka ng sarili mo, iba. hindi mo magamot. Tapos mga anak mo, maremedyohan mo lang gamutin. Pati sila hindi rin Hindi pwede. mo po sila malapatan ng lunas na talagang gagaling. Pero mawawala po yung sakit nila. Oh. Pero kailangan mo rin silang dalhin sa iba para Oo, so gumaling yun po pala sila. ang ano, no? Yun po ang ano Hindi sa mga pwedeng manggagamot. gawin. Yun pong naglalaba po kayo. Magkano po ang bayad sa inyo? Nung panahon po ng 300, pero po ngayon 500. 500. Buong araw na yun. Opo. Pero kasi may sakit po kayo. Paano nyo pa nagagawa yan? Nilalabanan ko na ng inom ako ng gamot para hindi ko maramdaman yung sakit Kasi pagka naramdaman ko para ako napapagod na, pahinga muna ako. Tapos aanin ko uli. Dahil alam naman po nila na may sakit ako ng mga pinaglalabaan ko. Kaya pag stop ako bago tuloy uli. Minsan nagpapalinis po sila ng bahay. So, ibig sabihin sa 6 mong anak, ikaw lang mag-isa Opo. nagtatrabaho, pati ngayon sa kasama ng mga apo. Opo, tinutulungan ko pa rin po sila kasi minsan kapos po talaga. Tapos kasama pa yung mga gamot mo. Paano nyo po napagkasya ang kailang? Inuunti-unti. Noonti. Kaya meron kang mga gamot na hindi mo ko naiinom. nabibili. So, yung mga reseta ng doktor, hindi mo na ko susunod. yung mga laboratory, hindi ko napapagawa. Kailan po kayo huling pumunta sa doktor? Noong po 2023. Last year. Opo. Ngayon hindi na po ako Ngayong taon na to, hindi ka Hindi na nakabalik. Hindi na po nakabalik dahil wala na nga pong pera pa. Mga kaibigan, no, nanghihingi po si Nay Gemma ng gamot po sa atin sa Abogado ng Bayan. So, tugunan po natin ang kanyang hiling. Ngayon po, meron kayong nabanggit tungkol sa iyong anak na napatay sa kulungan. Opo. Ano po, convicted na po siya, na siya Opo. po ay may sala, kaya nasa bilibid siya. Opo. Pero po Kailan po siya muna na kulong doon? Noong po 2020. 2020, kinulong siya doon galing sa City Jail ba? Marikina. Marikina. Tapos nilipat siya doon ng Bilibid. 2021. Iwan. Kailan siya pinatay? Noong 2023 po. So last year lang. Opo. Bakit? Dadalawang taon pa. 22 siya na Di nga po sinabi sa akin yung kamatayan niya sa New Bilibid. Nalaman ko lang po, birthday ko pa. August 24 ko nabalitaan na patay na pala yung anak ko. Wala kaming kamalay-malay. May address naman po ako sa gobyerno na dumadalaw naman po ako sa anak ko.
Pero hindi po nila pinaalam na patay na. August 10 pa po namatay ang anak ko. Nakuha ko lang po ang anak ko sa New Bilibid. August 26 na po. Uy, ang tagal. Bali, 2 araw ko na lang po siyang binurol dito. Sinabi mo pinatay, iba po yun ha, pinatay. Bakit mo Namatay po nasabing siya. pinatay? Kasi sabi po nila, wala po kasi ako makitang Wala kang death certificate? po. Death Ang certificate. nakalagay po sa death certificate niya yung nag-bleeding daw po. Or nag-bleeding sa Nasaan loob. yung birth certificate? Intracranial hemorrhage. Yun po ang So sinabi. bakit daw na hemorrhage? Meron pong hemorrhage. Yun lang Bakit? po sinabi nila sa akin. Wala sinabi pinatay, namatay, nahulog. Basta ang sabi lang po nila, nagrambulan. Hindi natin sigurado kung pinatay o Opo. namatay, no? Kasi ang autopsy nakasulat hemorrhage, Opo. no? So dapat ang incident report nito doon sa kung paano nangyari doon, yun po dapat ang kinuha, no? Para malaman kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay nung hemorrhage, 'di ba? So ngayon po, wala na kayong nireklamo tungkol doon sa kanyang pagkamatay. Kung magreklamo po ako, gagastos po ako ng malaking alaga. Gusto nga po nila nung tinawagan nila po ako, buksan po uli yung libingan ng anak ko. Ang sagot ko, Autopsy na naman. wag, hindi na po kasi nananahimik na po siya. Tsaka wala po akong kakayahan na maglabas ng ganong alaga at may sakit din po ako. Hindi ko na po kaya magpari-parito. Yun po sinabi ko sa kanila. Mga kaibigan, ito po yung masakit na katotohanan, no? May mga minsan tanong tayo sa ano ang mga nangyari sa mahal natin sa buhay, kamag-anak, kakilala. Pero dahil sa kakapusan ng buhay, hindi na po kayang kahit magtanong o magproseso ng pagkuha ng hustisya dahil po kulang ang kakayahan para gumastos. Dahil totoo naman talaga, makakakuha tayo ng hustisya dito sa ating bansa kung may pera. Ang walang pera, walang hustisya. So, paano natin masusolusyonan yan? Kailangan marami po tayo na tutulong para sa hustisya ng mga nangangailangan. Hindi lang po dahil tayo po ay mas nabibiyayaan, kundi dahil titingnan din po natin kung paano din po tayo makakatulong para sa ibang mga tao. Hindi man natin sila kaano-ano, pero kailangan nila ng tulong dahil wala po silang kakayanan na kahit pagkuha ng hustisya, kahit pag-alam na lang kung ano ang tunay na nangyari, hindi man nila malalaman. Tulad po ng sitwasyon ni Nay Gemma. Pinatay man o namatay man ang kanyang anak, hindi niya alam ang katotohanan. Dahil nga kahit siguro sa pagbiyahe, nahirapan po kayo, papuntang Muntinlupa. Papuntang Lupa. Pamasahe man lang, nahirapan siya. Paano na lang kukuha ka pa ng abogado? Paano kung magproseso ka pa ng mga dokumento? Siyempre, aalamin mo. So, napakahirap po mga kaibigan. Sana po, meron din po sanang solusyon ang mga ganitong mga pangyayari sa ating bansa. Dahil nakakaawa po tulad ng mga sitwasyon nila Nay Gemma. So, Nay Gemma, ito po ay pang-check up mo. Sa iyong hiningi sa aming gamot, ikaw na rin ang bibili. I-update mo kami sa iyong mga nabili at ano yung papacheck up mo sa doktor. So, ito po, bibigay ko sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, babalikan namin po kayo at kamustahin para sa iyong sitwasyon. Huwag po kayong bumitaw. Lahat po ay may solusyon. At hanggat kaya natin, lalaban tayo. Okay? Marami pong salamat. Sige, welcome, Nay Gemma. Okay? Mas pagpalain ka ng Diyos, no? Kasi po, ibabalik po sa inyo. Hindi po maapaw. Oo, kasi mabait ka naman tao eh. Nay Gemma, kung may taning man ang iyong buhay, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Lahat naman po tayo dumadaan sa mga kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Gaano man kahirap ang buhay, mga kaibigan, patuloy lang po tayong lumalaban. At nandito lang din po ako at tutulong ako sa inyo. Ako si Attorney Hayes, ang inyong abogado ng bayan.